our local government officials of the municipality of Cananga, to my former colleagues in the Department of Education, sa mga kaigsuunan nako dinhi sa Cananga o sa katibukan sa Leyte, to our beloved graduates, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I was happy to hear the speech of Mary Chris, because my speech is another version of her message today. But essentially, it is all the same. It is about the students, about God, and their journey. This is a day to celebrate achievements and to honor the journey of our beloved students, our future leaders. Kayo ang mga magiging vice presidents ng Pilipinas sa hinaharap, at ang biyahe ninyo ay nagsisimula ngayon. Your batch is very special to me because I journeyed with you since 2008. Because my daughter is the same age as you. She is 18. She turned 18 years old this year. And so, one of these days, during the summer, I will be one of the parents sitting in the bleachers for the graduation of my eldest daughter. That is why you are very special to me. Nag-uban ta. So, gutong ipanganak mo atong 2008. O kasabot kaayo ko sa tanan, sapot ninyo sa kinabuhi. Your journeys are shaped by hard work, strengthened by the love of your family, and the commitment of the Cananga National High School. This graduation is a milestone that reflects not only academic success, but the collective effort of every person in this ceremony. To our dear parents and guardians, dili sayon ang inyong kinabuhi. Puno kini og kakapoy, kulang sa tulog, kalisod, ug daghang iluha. O kinahanglan usab na masabtan kini sa atoang mga anak, nga dili dali ang kinabuhi. O kinahanglan na masabtan nila ang importansya sa edukasyon sa ilaha. Edukasyon ang mag-alsa kanila sa kagawasan, sa kalisod. Ang krisis sa presyo sa mga produkto karon o sa kadakong pagsulay sa atong pagbangon, isip pamilya o isip usa ka nasod. Mas mulisod pa ang moabot na mga bulan, mao kinahanglan hisgutan sa pamilya kung unsaon pag-budget sa kwarta. Kulang na gani ang kwarta kaniadto, napuno na ta og utang, ug sigurado tungod sa kataas sa presyo sa panaliton, mas mudako pa ang kakulangan karon. Akong gihangyo kaninyo na ayaw ninyo ibaliwala ang edukasyon sa inyong mga anak. Sigurado ko daghan sa inyo ang dahuna-huna nga ayaw na lang sa og eskwela karong tuiga.
kay maglisod yun ta sa kwarta. Pero bisan pa man sa kalisod, palihog pilian ninyo ang paghatag o halaga sa edukasyon sa inyong mga anak. Gilauman o giila namo ang inyong sakripisyo o kining adlawa inyuhan ni labaw pa man sa akoa nga inyuhang guest speaker. Mga anak, ayaw mo kalimot, nagingon kanina si Mary Grace Piatos dito. Mary Grace. Nagingon siya kanina sa iyang personal na pagpasalamat sa iyang ginikanan. Ayaw mo kalimot o pasalamat kanila. O kung kinsa man ang nagtabang sa inyo ha, na makalingkod mo din ha, isip mga graduates. Magsigilang bitaw na sila kasuko sa inyo ha. Dili man na tungod kay naglagot sila sa inyo ang inyong mga ginikanan, kundi sa kadaghan sa ilahang kinahanglan muna-munaon aron mapanigurado ang inyong kaugmaon. Mao na kinahanglan unya pagkahuman sa atong seremonya, magpasalamat ta sa atong mga ginikanan, sa atong mga guardians. Daghan pud no nga dili ang ilahang ginikanan ang nagpadako sa ilaha, ang nagpa-eskwela sa ilaha. Mauna na ang tawag nato o mga second parents nato o mga guardians nato. To our school personnel, our administrators, teachers, and non-teaching staff of the Kananga National High School. Thank you for choosing to serve our country rather than moving abroad for better economic opportunities. Despite limited resources, rising costs, and daily pressures of your personal and professional lives, you continue to mold young minds with peace, patience, and integrity. Thank you to all of you. You are not only educators, but you are, of course, nation builders. Salamat mga pinalangga na magturod to para han iyo diri maundang nga dedikasyon, pagpasensya, ngan mga sakripisyo, hapaghulmahan, hunahunangan, kabubuwasan, han iyo mga estudyante. An iyo kakugi, nga pagka mapalanggaon nga pag-alagan naghatag inspirasyon nga nagahimo hindako nga kaibahan at kinabuhihan pagsa nga nag-aaral. Every lesson you teach, every value you instill contributes to the future of our country. May you continue to inspire our children to be nation builders themselves. To our graduates, as you prepare to join the workforce or start your journey to college, remember that academics is important, but equally important are values. I have 4 B's, BE, that I want to share with you to keep in your heart as you navigate life. This is the same B's or BE that I remind my children every day before I send them off to school. First is be kind. Huwag kayong sumali sa pananakit at paninira ng kapwa-tao. Second, be humble. Ang kakayahan ninyo, gamitin ninyo
sa pagtulong ng kapwa-tao. Third, be happy. Nabanggit ko na kanina, mahirap ang buhay. Pero dapat magpasalamat sa Diyos sa mga maliliit na bagay sa ating buhay. At pang-apat, be careful. Piliin ninyo ng mabuti ang mga kaibigan ninyo. Sila yung magdadala sa inyo sa kabutihan o sa kasamaan. Choose your friends wisely. My next reminder for our graduates are 3 things. About love, about social media, and about your health and wellness. Unahin ko na ang social media. Kasi ito yung para sa akin pinakamadali na i-discuss sa inyo. Hindi lahat na nakikita ninyo sa social media ay tama. Huwag ninyong gayahin. At hindi lahat ng nakikita ninyo sa social media ay totoo. Huwag kayong mainggit. Be confident in yourself with or without social media. Make social media a tool for your education and not for your destruction. Second, health and wellness. Dahil kayo ay 18, 17, 19 years old, hindi niyo pa naiisip na kayo ay magkakasakit. Kaya pag tayo ay bata pa, teenagers, young professionals, medyo abusado tayo sa ating katawan. Pero tandaan ninyo, huwag kayong mag-antay na kayo ay magkasakit bago ninyo alagaan ang inyong kalusugan. Ngayon, panahon ay nauuso ang vaping sa mga bata. Dahil hindi alam ng mga magulang ninyo kung ano ang itsura ng vape. Mukha lang siyang ballpen sa paningin ng inyong mga magulang at hindi nila naaamoy ang amoy ng electronic cigarettes. Meron akong nakita kanina habang minention ko ang vaping ay umiti. So, ibig sabihin, alam ninyo kung ano ang sinasabi ko. Kinsa man diri ang na-vape. Wanay mo angkol. Smoking, cigarettes, or vaping is very dangerous to your health. Especially to your lungs. Ang susunod ay ang pag-inom ng alak. Ayan, ngumiti na naman siya. Nakita kita ngumiti, hindi kita ituturo ha, pero nakita kita ngumiti kanina sa vape. Nakita na naman kita ngumiti ngayon sa alak. So, ibig sabihin, ikaw yung perfect example ko. At ikaw pala yung kausap ko ngayong umaga na ito. Ang alak ay nakakasira ng atay at bato, kidneys. Hindi ko siya masabi sa inyo
huwag kayo uminom dahil nakikita niyo siya eh. Nakikita ninyo sa bahay, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. Ang gusto ko lang maalala ninyo ay ang alak hindi siya solusyon sa problema ninyo. At ang alak ay hindi siya gift o prize sa kaligayahan ninyo. Kaya dapat lagi nakikita ninyo ang warning pero hindi ninyo binabasa. Nandyan yan sa lahat ng advertisement sa alak. Drink moderately. Ibig sabihin, ginagamit siya for enjoyment, pero hindi siya ginagamit kapag meron kang problema. Di po siya palabihan kung sobra ang imuhang kalipay kay nahuman na kaog senior high school. Alam niyo, gusto ko lang i-share sa inyo ang isang personal experience ko sa drunk driving. At ito, noong ako ay mayor, isa sa mga pinakamalaking problema namin sa medical assistance. Dahil napakarami namin ng motorcycle accidents dahil nagmamaneho habang lasing. Meron ako first cousin, anak siya ng kapatid ng nanay ko. 15 years old siya. Nasa high school siya noon, long time ago. Matagal na panahon. 15 years old siya. Hindi siya umuwi. Gabi na, hinahanap siya ng mga magulang niya, hindi siya nakauwi sa kanilang bahay. Hanggang dumating na ang madaling araw, wala pa rin siya sa kanilang bahay. Sila ay nakatira sa Las Piñas, sa Metro Manila. Around 4 a.m., the mother, my auntie, received a call from a policeman in Pampanga. Imagine nyo lang, i-google nyo kung gaano kalayo ang Las Piñas sa Pampanga. Pulis na ang tumawag sa nanay ng pinsan ko. At sabi niya, "Ma'am, pasensya na, hindi maganda ang balita, patay na ang anak mo." Hindi alam ng kanyang magulang na umabot siya ng Pampanga. At ang kwento ay magkabarkada sila. Ang isa sa kanila ay merong sasakyan. Umabot sila sa inuman nila sa Pampanga at ang nagmaneho pauwi ay lasing at nadisgrasya silang lahat. Pero siya lang ang namatay. 5 sila sa loob ng sasakyan, pero siya lang ang namatay. Taken away so young. Nandun pa siya sa prime ng kaniyang buhay. Pero dahil siguro nagkulang ang paalala sa kanya na ang alak ay hindi solusyon sa kahit anumang bagay, ay nadisgrasya siya. Kaya yan ang paalala ko sa inyo. Hindi man siguro kayo takot na mamatay kapag kayo ay nakainom. Dahil kapag kayo ay nakainom, di ba, sobrang tapang at lakas na ng loob ninyo. Pero alalahanin niyo lagi, mamatay mo. Baka ako nalasing, hindi ako mamatay, pero baka may masagasaan at ako at makapatay ako ng ibang tao. Baka yun ay nanay o tatay ng isang pamilya na magiging ulila ang mga anak nila kapag sila ay nawala.
Kaya alalahanin ninyo sa usapang health and wellness, alagaan ninyo ang inyong kalusugan ngayon.